Today, I'm super excited to share with you ang ultimate tips and guides when going to Universal Studios Japan. Okay, so tip number 1, plan ahead. Guys, sobrang daming tao sa USJ lalo na pag weekends or holidays. Kaya very important na magplano tayo bago pumunta. Buy your tickets online para iwas pila. Pwede ka mag-book ng tickets sa Klook app. Also, kung may budget ka naman, get an express pass. Super worth it to kung ayaw mong pumila ng matagal sa mga rides na gusto mong sakyan. Pwede mo rin yung mabook sa Klook app. Then, check nyo rin yung mga crowd calendar websites para malaman kung kailan hindi masyadong crowded. Next, for tip number 2, arrive early. Even if ang official opening is 9 a.m., minsan binubuksan na nila ng 8 a.m. or even earlier. So be there early para sa mga rides na mabilis mapuno. Paano pumunta? Sasakay lang kayo ng train papuntang Universal City Station. Then konting lakad lang, andun ka na. Pwede mo yung i-search sa Google Maps. Share ko lang din yung naging experience namin nung nagpunta kami ng USJ. 6:45 a.m. kami dumating dito at medyo madami na ring tao. Mga around 8:15 a.m. binuksan na nila yung gate. As you can see, sobrang dami ng tao ang nagsisitakbuhan. At lahat sila, tulad namin, ang goal ay magpunta sa Super Nintendo World. Kasi pag maaga ka doon, nagpapapasok pa sila at hindi mo nakakailanganin pang bumili ng time entry ticket. Kaya as mentioned earlier, arrive early. Kapag nakapasok ka na Super Nintendo World, pwede ka nang pumila sa mga rides na gusto mong sakyan. Tulad na ginawa namin, una namin sinakyan ang Minecart Madness ng Donkey Kong Country. Next, for tip number 3, don't miss these areas. The Wizarding World of Harry Potter. Para kang nasa movie, try nyo rin dito yung butterbeer nila. Syempre, papahuli ba ang Super Nintendo World? Grabe guys, ang ganda. Pero pag hindi kayo maaga nagpunta, kailangan nyo ng time entry. So, pwede kayo magpa-reserve sa app o via Express Pass. Merong Minion Park and Jurassic Park. Solid lahat. For tip number 4, download the Universal Studios Japan app. Kasi nandun na lahat, yung maps, wait times, at schedules. For tip number 5, what to bring. So here's a quick checklist ng mga dapat dalhin. Of course, number 1 dyan, ang tickets and express pass. Pwedeng printed or digital o yung QR code sa phone nyo. Next, magdala na rin kayo ng power bank dahil mabilis madrain ng phone sa pictures and app. You can also bring water bottle to stay hydrated. Bring hat or umbrella lalo na kapag summer. And last but not the least, bring cash just in case hindi pwede ang card. So that's it for my ultimate guides and tips para sa trip nyo sa Universal Studios Japan. I hope nakatulong yung video na to and i-share nyo na din para makatulong sa iba. So kayo, anong rides ang nagustuhan nyo o gusto nyong sakyan sa USJ? Comment down below. And last but not the least, kung magbubook naman kayo ng mga hotels, activities, or anything sa Klook app, don't forget to use my Klook code KATIPIKLOOK para magkaroon kayo ng discounts. Thanks for watching and remember, enjoy every ride and keep exploring. Ayun lang and see you in my next Japan vlogs. Papush!